Ayun, so, ngayon naman, kasi for sure marami rin nagtatanong, magkano yung starting rate natin nung makitay? So sa kontrata, nakalagay is 14,000 check corona. Sa kontrata. 14,000. Umpisa yung So, 2018 na. So, mag-search ka ngayon kung Kano magkano exchange rate. Oo. Kasi corona talaga yung nakalagay sa kontrata eh. Tapos sabay, hindi ko matandaan kung may dollars na parang naka-parenthesis dun sa may kontrata. Wala yan. Hindi ko... Check rounds lang. So parang mapasearch yun talaga kung magkano yung conversion ng ano. So 14,000 check corona, tapos dumating ka dito, nagtrabaho ka. For 1 month, yun pala, yung sahod dito is every month. Diba? Unlike sa Pilipinas na every 15 days, may sahod ka. So dito 1 month ka mag-aantay bago ako May pondo na 1 month. Tapos ngayon, dumating yung sahod na una. Kano yung sinabi? 11,000 check corona. Yung kompleto na yun na ano, na walang overtime. Overtime. Linis na, neto. Yes. Pero ang pasok namin nun ay 15 days, 15 days, short week, long week. 11 11 hours per day. per day. Yun, sumahod after 1 month. 1 month, 11,000 So, conversion noon, time na yun, is 2.1 crowns. 1 2.2. crown is 2.17. 15, nag-15, 14 pa ano eh. 14 pa dati. So, mga around 22 to 25K lang yun. Diba? Ang sahod na gano'n. Pero yung, ano pa nun, yung mga bilihin, mura pa talaga. Bilihin dito. Bilihin dito. Oo, kasi makakabili ka pa ng tag 50 isang tray na itlog eh. Oo, naabutan ko rin yun. Tag 50 yan. Yung yung isang box ng gatas. Isang box ng gatas is 9.8. 9-8 crowns lang. Dati yun. Meron pa din naman ngayon 10. Yung bigas na may binibili ng bigas Benching ko lang, 24. 23 pag... 23 lang. Yun. Yung isang kilong bigas dito na nakapak. 23 lang. Na ngayon eh. Wala na. Ay, sumasakit na yung bulsa. Ay, Pati yung naalala pa rin yung hotdog. natag-20. Yung Cheese. Okay, cheese. Cheese na flavor. Chicken, Chicken. chicken natin. May cheese. Which is 20 crowns lang noon. Ngayon ay nasa 60. Hindi hindi lang nasa ano lang. 16. 16 lang. 19, gano'n. Ngayon 30, 28, 34. Nakasave pa yung 28, 34. Kaya, hinahanap lagi namin nabili dito ay may mga yellow tag, red tag, yun na. Slema. Kaya na yan, okay pa yan sa tiyan. Ayan. Ikaw, Brad, ano yung First ano mo? Starting rate and... Great. Sa akin naman nakalagay dun sa job offer sa akin nasa $1,200 to $1,500 dollars siya. Medyo swerte na rin kasi medyo humingit pa doon yung nag-isweldo ko dito sa first company ko dito sa Czech Republic. Nalala ko na second month ko sumweldo ako ng 40,000 crowns. Sobrang nagulat ako. First time ko to sumweldo 100,000. Feeling ko pa yan. Naawa yun sa'yo. Baka pinento mo. Gumastos ka ng 300,000. Sige, balik natin yung Hindi sa amin, 300,000. may quota. Pag nakakota ka, may 20% from your salary. May 20% bonus ka. Performance bonus. Performance bonus. Ang laki ng performance bonus namin. Tapos, Wait lang, ano yung company mo nga noon? Conteg. Ano siya? Press brake operator ako. Press brake Kasi ako more on CNC operator kasi ako. So, skilled na yun eh. Oo, Skilled na yun sa press brake. Hindi, mababa lang yung per hour ko na naman. 50 lang ha. Siguro maraming Ang matinda lang 12 hours. Maraming 12 hours nga. so OT ka na? Oo, OT. 5 days kasi ang schedule mo. Oo, OT na. May performance bonus pa. Ay, So, possible naman talaga. So, kaya sumasahod ng malaki kasi malaki din yung working hours. Ayun yun. Pero may bonus. Swerte na rin ako dun sa first company ko. Kasi pinapa-advance, cash advance ako nung bagong dating. Kasi first Pinoy lang ako nung sa company ko eh. Mag-isa lang ako. Sabihin ko lang sa HR ko, pwede po ba mag-cash advance yan? Sige, Dapat bigyan mag-cash advance ka sa mas ka. Anong tawag mo Foreman, pwede ba? Hindi, wasap ko lagi yung HR, babae. Foreman, Sabi ko, baka wala, inaalak pa kami siya, baka wala pera. Bibigyan natin 5,000 next year. Wow! Sana all. Magkano yung nagagastos mo noon? Yung
So ito, malalaman natin yung difference ng Oo. 2019 sa 2022 na. Oo, yung gastos ko rin medyo malaki na rin eh. Kasi sa first gastos mo talaga, pagdating mo talaga, bibili ka ng mga condiments, bibili ka ng gamit, kaldero, ganyan. Yeah, so medyo nagastos yung mga hanggang 5,000 din per month. Pero yung mga bilihin, like yung itlog, magkano yung mga price? na Nabutan mo, yung itlog, isang tray ng At that time, hindi ako masyado maitlog, more on prutas ako. Yung nadating ko. healthy living. Healthy living Ang talaga mga ako kasi kulay naman dito. grabe, ganito yung sweldo ko, tapos magtsaga kasi itlog, may time prutas. Ganun. Oh, alas araw-araw may apple ako, medyo malaking gastos. Tapos pagdating ko sa company, may pagkain kami. Canteen pa nga. Para may canteen kami, may catering kami, parang ganun. So, Half-pay ng nakaplano na. Friday pa lang, susulat mo na doon, siselect mo na doon kung ano yung pagkain mo for the next week. Oo. Pero check food. Check food, goulash, something like that, diba? Yung parang Dumplings mo. parang dumplings, parang siopaw sa atin, tinapay dito, parang gano'n. So yun, medyo okay din naman yung gastos ko. Patatas. So, malaki ng savings mo kasi may meal na kayo sa company, tapos mura pang bilihin mo yung datas. Ang laki pa ng sinasahod mo kasi onti. That time, wala pa akong binabayaran sa bahay. Isang taon wala akong binayaran sa bahay. Well, most likely, karamihan ng mga dumarating dito, hindi lang bahay for the Free. first 6 to a year, di ba? Or 2 years, ganyan. Pero nakalagay din sa kontrata, hati kami sa bahay eh. Pero tataka ko, after 3 months, sabi, ba't wala po yung kinakaltas sa akin? Hindi ko randa, malaki ka sa sahod mo eh. Wala talaga sila kinakaltas after 1 year, tsaka nila ako siningit. Doon na pumasok yung problema. Ay, sabi mo. Kaya nagpunta ako dito sa Jalapa, dito sa place natin ngayon. So, that's another story naman. Saka na natin pag-usapan yun sa next episode. So, back to you. Si Juma naman. Wala, di naman tayo nagkakalayo ng naabutan eh. Oh, Sa inyo 14. Siguro sa amin kasi parang nagkaroon ng increase ng government. Oo, yun. Nag-range siya ng 15K, check gurun. And during that time, parang ganun. During that time, medyo mura pa rin yung bilihin nun. Before kami umalis lang sa Pinas, tinatanong ko yung HR, kasi sila yung nag-orient sa amin, HR ng company dito. Sila yung nag-orient sa amin kung magkano yung average cost of living. So, parang magkaroon kami ng idea. Tapos, tinanong ko kung may mga food, ganyan. Kasi pag sa Taiwan, nasanay tayo na may pagkain. may bentang. Dito iba, sarili mo lahat yung gastos. Pero sinabi na, bibase ng allowance. Pare-pare silang galing Taiwan. So, tinanong ko para magkaroon ako ng idea kung magkano yung magiging cost of living. And surprisingly, medyo mababa nung dumating ako. Kasi expectation ko nasa 5,000 na dati. 5,000 na yung magiging cost of living mo every month. Pero nagre-range na ako ng 1,000, 2,000 na dati. Crowns. Kasi ang itlog nga na siguro lang eh. Pero laki tipid nun. Oo. Tapos, yun. Yung accommodation naman sagot ng employer. So, yun lang ang pinaka-ganihing gastos ko dito. Plus yung may gumala, yan. Sa traveling kasi may ako ng dati gumala. Hindi ako nagkakaroon. First year talaga yung gala. Ano ba yung mga misconception kadalasan ng mga aspiring applicant? Kasi marami akong naririnig dyan eh. Yung tipong, uy, laki ka ng sahod sa Czech Republic. Uy, ang bilis namang makaalis. Ang gaan naman ng trabaho niyo. So, ano ba sa tingin niyo yung mga kailangan nating bigyang linaw sa mga misconception Parang nila? lahat. Kanina nasabi na di ba? So, yung mga iba kasi inisip, yung pinirmahan nilang kontrata sa Pilipinas. So, yan, 14,000. Pinirmahan na 40,000 check corona, pinirmahan mo. Pagdating mo dito, iniisip nila, makukuha mo ng buo yun. Yung 14,000 check corona. So, yung misconception. Hindi mo makukuha ng buo yun kasi kadalasan na binibigay is gross salary. So, after tax, mababawasan pa yung 14,000 check corona na yun. By the way guys, dito sa podcast, kung nakikinig kayo or sa YouTube kung nanonood kayo, meron kaming naka-ready na mga podcast show sa Spotify and open yun, pwede nyo pakinggan yun yung mga bagay-bagay na tinalakay namin dito sa Czech Republic. So, I think it will be very much helpful sa inyo. So, I would really invite you na sundan, i-follow yung Spotify account namin, Diary of an OFW, and then pakinggan nyo. Kasi may tinalakay kami doon na gano'n, yung mga misconception, trabaho, salary, deductions, lahat nandun, accommodation. So, yeah, pakinggan nyo yun. Yes, ikaw, sa tingin mong misconception? Misconception ay yun na nga, yung madali yung trabaho, tsaka malaki sahod.
And then, masarap ang buhay, ang kinakain. Siyempre, nasa Europe ka na, ang sarap ng kinakain mo, di ba? Siyempre, minsan, hindi mo maiwasan mag-post na andito ka sa restaurant. Siyempre, minsan lang yun kapag sumweldo ka. Pero in reality, after that payday, back to tipid ka na ulit. Sardinas. Nagulam din tayo ng sardinas dito. Ako? Uy, paborito ko yun. Oo, sardinas sa main dog. Nagulam araw-araw. Tapos yun. Yun nga, yung misconception para sa akin. Ikaw, te. Tingin mo, kailangan natin bigyan linaw. Hindi ganun talaga kasi, yung parang pag akala nila malaki yung iba naman talaga, malaki naman talaga yung sako. Oo, hindi naman natin inaanon. Ang tanong nga kasi is, ilan yung working hours mo doon, kung mabigat ba yung trabaho, kung magaan ba yung trabaho mo. Kung sumawag ka sa mga panahon niyo, kung sumawag ka ng 24, tapos magaan ang trabaho mo, siguro, halos labas na yung bahay mo doon. Sabihin natin, 24. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yung para sa ngayong panahon na, 2025, okay na yun. Makalis na, out na yung bahay mo doon. Makalis kang 24 to 25. Okay na yun, tapos walang overtime pa yun Misconception, ayun. Karamihan talaga, nag-expect sila na malaki ang sahod tapos magkano trabaho. Kasi nanonood sila, ang nangyayari kasi nanonood sila ng iba't ibang video ng mga OFW dito. As yung isa makikita nila, ay ano lang to, sa factory lang to, nagtutupi lang to, or nagpapak lang to ng magagaan na damit. Tapos manonood sila sa ibang OFW sa TikTok or sa Reels na ang salary nila is 40,000, nasa 150,000. Ay okay, tapos i-combine nila, ang nangyayari, malaki ang sahod, tapos magkano trabaho. Misinformation. Misinformation, hindi nalilinaw, or siguro, siguro ganito na lang kasi siguro. You have to remember na pag pumunta ka dito sa Czech Republic, pag mabigat ang trabaho mo, chances are, malaking sasahurin mo. Pagka magaan ang trabaho mo, lalo na sa mga babae, kasi kadalasan babae magagaan ang trabaho, most likely average or mababa ang sinasahod. So, kung kayo, nakakarinig kayo ng 150,000 per month sa peso or nakakarinig kayo ng 40,000 kurun per month, tanungin nyo muna anong trabaho, ilang oras, and kung ano yung mga benefits at deduction nila para malinaw sa inyo kung ano yung nagiging breakdown, kung bakit nila nakukuha yun. So, yeah, like I said, dun sa Spotify account namin, may mga helpful information dun about sa salary, sa deductions, sa taxations, accommodation. So, pakinggan nyo yun kasi dun kayo magkakaroon talaga ng idea. Real talk na idea. hindi misinformation. So, I think, ito yung naging ito yung pinaka-naging purpose ng Diary of an OFW. Kasi napapansin ko, actually matagal na napapansin ko na ang daming nagkakaroon ng maling information. So sabi ko, bakit hindi na lang tayo gumawa ng isang account or helpful page na kung saan ay maglalabas talaga tayo ng mga real na data, real na information na ma-share natin sa ibang tao. So yung pinaka-purpose nito, sana pagpatuloy nyo kaming subaybayan, I would really recommend na i-subscribe nyo kami, i-follow nyo kami, i-like nyo kami sa page ng Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Nandiyan kami sa lahat ng social media platforms para updated kayo sa mga pinopost namin na episodes. So, any message sa mga aspiring applicant or Pinoy na gusto mong mag-apply dito? Sa hindi message. Ano? Tapos hindi lang sa aspiring na makapunta dito. Para na rin sa mga nandito. Diba? Parang tulungan na lang natin yung mga kapwa natin Pilipino na gustong pumunta dito. So, yung message ko is para sa mga nandito na, hindi sa mga aspire. So yun, nagkakaroon kasi ng misinformation, misconception dahil sa atin na mga nandito na. So parang siyempre social media. So iba-ibang post na nakikita yung tulad ng sinasabi mo kanina. So parang marami kasi kababayan natin parang hindi naman extensive research yung ginagawa. So parang may makita lang talaga sa social media, sapat na information yun, which is hindi nila kino-confirm is kung ano ba talaga yung data na nandoon, kung ano yung information na nandoon. So parang
ang message ko dun sa mga nandito na is yung maging Real talk. Tsaka yung binibigay natin na information sana naman close to reality. Di ba? Hindi yung basta lang makapag-post at mag-trend ka para lang makapag-trend ka sabihin mo ganito, ganyan. So yun yung message. Ikaw, any message? Para sa akin, ang message ko sa mga aspirant natin, mga applicant dyan sa Pilipinas, maging mas masurit tayo sa ating pinag-a-applyan or sa mga employer. Dapat ay Lalo na, galing ka sa third world country. dapat ay legal yung Lalo na. agency, first thing. Dapat may job offer. Yan ang unang-una yung tanongin, may job offer, legit ba yung agency? So yun. So, dapat maging mapanuri tayo sa pagpunta rito. Sa mga gusto pumunta rito, good luck. Sana maging maayos yung company na dadatnan nyo dito sa Czech Republic. Siguro yung mga galing Pilipinas, kailangan i-check nyo mabuti kung legit yung agency. Tapos, wag na mag-expect ng kung gusto nyo talagang yung para sa future nyo, kung kaya nyo naman, kasi pagdating naman dito, marami namang oportunidad Hindi lang naman nagtrabaho ka dito. Medyo malaki din naman yung sa Malaki dito. yung pagkakaiba din sa ibang bansa. Tsaka tahimik. Czech Republic, tahimik din. Dito sa Ilapon. Lalo na dito sa Ilapon, tahimik po dito. Kami lang yung nag-iingay. Kami lang nag-iingay. Ganun na nga. Ayun, mag-ingat lagi, dumaan sa tamang proseso. Legit check yung, Spell. Legit check yung yung agency. Company. Kailangan lahat ng dapat na sa job order, kailangan bago kayo pumunta dito, pag-isipan nyo muna. Kasi ang daming gustong pumunta dito na hindi nakakapunta. Tapos yung mga nakapunta na dito, Sila parang bakit pala ganito yung sa daming ang hirap. Ganun talaga, nag-abroad ka Ganun talaga. Bulog mo. Hindi pwedeng nakakapagod. Sayang, kasi yung iba, gusto makapunta dito na magtrabaho, makalipon, makatulong sa pamilya. Kasi ikaw, konting hirap lang. Oo, konting hirap lang, magre-reklamo. Tapos ikaw, yung iba, gusto pumunta dito para makatulong sa pamilya. Hindi pinapalad. Ikaw pinalad ka, dapat i-grab mo na yun. Yun lang. So, mensahe ko naman sa mga Pinoy na nandito, alam naman natin na may magandang relationship ang government ng Pilipinas and government ng Czech Republic. So, we wish na ma-maintain yun. So, like, bilang OFW, we can do the right thing pag nasa trabaho. Be nice, be kind to your colleague, respect them. Kung may hindi magandang pagkakaunawaan or may problema kayo sa trabaho, do the right process, lapit kayo sa HR, lapit kayo sa boss. Huwag niyong papatulan yung kapwa lokal nyo para walang problema. We hope na magkaroon tayo ng maganda, ma-maintain talaga natin yung magandang image ng mga Filipino dito sa Czech Republic. Alright, so let's call it a day. So like I said, continue to follow us in Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Nandiyan kami sa lahat ng social media platforms.